Hello po, good morning, good afternoon, and good evening everyone. Okay, ngayon po, this is Yam sa OFW Vlog. Gusto ko lang talaga po na i-share sa inyo yung aking journey, kung ano po ang nangyayari sa akin. Ako po ay bilang isang 16 years na bilang OFW sa isa Middle East po. Okay. Ngayon gusto ko lang talaga po na ikukwento ko na magbigay ng mga advices po sa ating lahat na ito po ngayon kasi year 2024 to yung pinaka-worst talaga nangyari po sa buhay ko, kung anong naranasan ko ngayon. Actually guys, gusto ko lang share yung journey ko talaga na kasi po nagkaroon ako ng thyroid cancer. Ito ay papillary carcinonia thyroid. Okay, ngayon ikukwento ko lang sa inyo kung paano ako nagkaroon. Kasi alam nyo ba, na ano ko rin talaga na nag-start lang talaga guys sa isang bukol, yung tinatawag nating kulani. Okay, noong September 2020, actually pa yan, yung before na nangyari noon, kasi nagkaroon ako ng tonsillitis. Okay, syempre 'di ba pagkaroon tayo ng tonsillitis or kahit anong mga sugat, 'di ba nakakaroon tayo ng kulani, 'di ba, na experience niyo din yan. Ngayon po, ako kasi naman, kasi nagkaroon ako noon, ngayon gumaling na yung tonsillitis ko. Nagtataka ako dito sa right side ko, bakit ang may nandito pa rin yung aking kulani. Okay, kumbaga kinakapa ko siya, sabi ko bakit mayroon pa rin akong kulani. Kumbaga inignore ko lang siya noon. Siguro mga almost a month, siguro mga September 2024. Okay, ngayon kinapa ko pa siya ulit. Sabi ko bakit mayroon pa rin. Tapos kapag once na ginaganon ko siya, parang nakikita ko siyang umbok, at saka pag ginanito mo siya ay maramdaman mo rin talaga siya. Ngayon parang hindi ako magpakali nun kasi almost a month. Sabi ko bakit a month na hindi pa rin siya natatanggal. Kaya ang ginawa ko guys, September 27, okay, ngayon ang ginawa ko, pumunta ako talaga sa clinic, nagpa-check up lang ako. Talagang asing pagpunta ko doon talaga, buti lang talaga sa counter ay doon ako pumila sa isang kabayan natin na cashier. Okay, na receptionist. Tapos tinanong ko talaga siya na gusto ko magpa-check up, yung sino bang doktor na gusto ko magpa-check up sa bukol ko. Kasi nga, mayroon akong bukol. Talagang asing hindi ako pumunta sa general check up. Talagang asing direct to the point talaga ako. Ngayon itong kabayan natin po, tinulungan ako ng tanong sa nurse kung ano bang doktor na para sa bukol. Ang sabi ng nurse, ENT. Okay, ngayon ang ginawa ni kabayan, binok ako sa ENT doctor. Okay. Ngayon, nandun ako sa doktor, okay? Tapos ngayon, nung pumasok na ako sa doktor, sinabi ko sa kanya, Doc, bakit ganun? Mayroon akong ditong lymph nodes sa may sa neck ko. Sabi ko, bakit may bukol ako hindi pa natatanggal? Almost a month na. Tapos sabi niya sa akin, ano ba nangyari? Sabi ko kasi nagkaroon akong tonsillitis. Sabi ko ganun. Ngayon, natapos na okay na yung tonsillitis ko, bakit ang bukol ko nandito pa rin siya? Sabi ko na. Ngayon, ang ginawa niya sa akin, kinapa niya lahat ng ko, tapos sabi na okay, na-refer niya ako ng ultrasound. Okay, nung nagpa-ultrasound ako on the same talaga ha, pagkatapos ko sa kanya, hindi na ako nagdadalawang isip, sabi na sige, i-refer ka sa ultrasound, magpa-ultrasound ka. Ang ginawa ko, kinuha ko yung referral, tapos dumiretso talaga ko sa ultrasound section nila. Talaga asing alam mo, diretso talaga, hindi ko, kasi gusto ko talaga malalaman talaga kung anong cause nito ng aking bukol, kasi hindi ako magpakali. Tapos kayo, dumiretso talaga ako doon sa ultrasound section nila. Ngayon, nung pumunta ako sa ultrasound section nila guys, ngayon inultrasound nila ngayon, nila, may nakita nga talaga sila bukol, lymph nodes, tapos ko bakit may thyroid. Kaya iniisip ko, sabi ko, bakit may thyroid? Yung pong baga, yung ko sa, napakakaintindi ko sa bungangan ng doktor na ganon. Kasi nga sinasabi niya doon sa secretary na, kasi yung secretary niya, siya ang nagta-typing. Ngayon pagkatapos doon, siguro mga 20 minutes na, tapos na yung aking yung aking tawag yan, yung aking ultrasound. Tapos sabi na, ito na yung result mo, bumalik ka na sa doktor mo. Nung bumalik ako sa doktor ko ngayon nagulat ako sa doktor. Ang sinabi niya daw, mayroon akong thyroid. Tapos sabi ko, nagtaka ako, bakit doc, how come na nagkaroon ako ng thyroid? Actually guys, wala akong symptom, hindi ako nahirapan huminga, wala yung boses ko, okay naman yung ko, basta as in wala akong naramdaman talaga na napapagod ako, wala din. Ang ko lang talaga, yung buko lang talaga. Sabi ko, Dok,
wala naman akong symptoms ng yung mga ano sinasabi mo, yun lang ang bukol talaga, sabi ko sa kanya. Tapos sabi ng ganun, okay, sabi na kasi nga nakalagay dito sa ano mo, sa impression mo dito, sabi na mayroon kang thyroid sa right side, dito daw ako sa right side thyroid ko daw. Kaya ito daw yung connection ng ano lang lymph nodes ko ngayon, yun yung connection sa thyroid. Kaya ngayon ang nakalagay doon na kailangan ko daw siya ng para mag ano FNA, yung fine needle aspiration, ano yan, yung sa biopsy, kailangan ng ano, kailangan daw ipa-biopsy. Ngayon, sabi ng doktor sa akin, bibigyan ka na ng referral sa hospital, sabi niya, kailangan mo talaga to ipa-biopsy, kung ano daw, yung ano cause talaga ng bukol mo. Eh syempre, alam mo naman, pag mga ganyan nangyari, on the same day din guys, imagine mo alas 6 ng gabi kami nakita ng doktor, binasa niya, on the same day talaga ng alas 6 na yun, talagang inano ko talaga siya, talagang inano ko talaga na sabi ko, sige doc, sabi ko pupunta na lang ako ng hospital, sabi ko sino ang pupuntahan ko doon. Ang sabi niya, pumunta ka doon sa ano, sa general surgery, sabi niya ganon. Ngayon sila ang magpa-schedule sa'yo ng doktor. Ngayon tapos sabi ko, tumawag pa talaga ako, nagpaano ako sa reception nila na para tawagan ng hospital kung may available na doktor na general surgery na doktor, kasi syempre gabi na, almost 6:30 PM na yun. Ngayon tumawag siya, sabi na available naman hanggang 8 o'clock ang doktor. Ngayon ang ginawa ko, napakahaba pang biyahe ko, travel ko talaga siya. Ngayon dumating ako siguro doon almost 8 PM sa gabi sa hospital. Ngayon pagpunta ko pa doon, imagine nyo siya, na-meet ko yung doktor, tapos yun pala, kailangan pa pala schedule pala, alam mo yun, napaka ano, ako pa naman kasi pag mga ganun, hindi ako makapag-antay, gusto ko talaga matapos agad. Ngayon, edi ang ano na yun, edi pina-schedule ako. Tapos pag na-schedule ko, after ilang days, tinawagan ako para mag-ano ng ipa-biopsy. Ngayon, ang ginawa sa akin, 2 test. Dito sa bukol ko at saka dito sa thyroid ko. Kinuhaan ako ng biopsy. Ngayon, actually, ang biopsy guys, ano naman siya, alam mo, huwag kayong matakot. Alam mo, actually, mayroon naman anesthesia naman. Medyo matagal lang siya, pero may anesthesia naman, wala naman kayong nararamdaman. Kasi mas maganda talaga ipa-biopsy natin para at least alam natin kung ano nangyari. Ngayon, pagkatapos ng biopsy, for how many days, almost 5 days, siguro dumating na rin yung result ko. Tinawagan ako ng doktor, sabi sa akin, kailangan ko daw bumalik, kailangan ko na daw pa-appointment sa general surgery na doktor para explain daw yung aking resulta. Ngayon ang nangyari guys, edi tumawag, anong tawag yan, edi ko, nagpa-schedule ako, siyempre Friday ako tinawagan, on the next day, tama-tama wala kang pasok, nagpa-schedule agad ako, pumunta agad ako sa doktor, kasi ako, gusto ko talaga malaman agad. Ngayon, pagpunta ko sa doktor, edi sabi ko, Dok, ito na yung aking resulta, tapos sinabi niya sa akin, hindi daw maganda yung aking yung resulta ng biopsy daw. Sabi ko, bakit? Sabi na mayroon kang cancer. Sabi ko, paano nagkaroon akong ng cancer? Diba? Sabi ko, mayroon thyroid cancer. Sabi ko, wala naman akong doc. Sabi ko, wala namang problem, wala naman akong nararamdaman. Sabi ko, ganun lang. Sabi ko, ganun sa kanya. Kasi yun daw yung yung lumabas daw sa aking bukol daw. Yung pala, nag-hypo pala siya. Sa loob kasi yung aking kasi sa loob kasi yung thyroid ko. Ngayon, dahil daw ito kasi yung bukol ko daw, yun yung cancer na daw yun. Hindi, wala nang treatment. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, wala na ba ibang option? Kasi syempre ayaw ko magpa-opera, ayaw ko mag-surgery, 'di ba? Sabi ko, baka may option pa. Sabi niya, wala na kasi, cancerous na siya. Sabi niya, ganun, cancer na kasi siya. Kaya kailangan mo na talaga niya papatanggal. Tapos sinabi pa niya sa akin, pumunta ka doon sa oncology doctor, doon sa cancer doctor, di ba, i-meet ko daw yun para i-explain daw sa akin. Sabi nga, ngayon ang ginawa ko naman, pumunta ako, nagpa-appointment ako ng doctor, pero pagpunta ko doon, umuwi na palang doctor. Di ba? 4:30 o'clock, 4:30 lang pala yung duty ng oncology doctor pala nila doon. Pumunta natapos na kasi ako sa general surgery na doctor almost 6 o'clock. Tapos alam mo ba, 'di ba, Sabado. Tapos nagpa-book pa ako ng Monday kasi Sunday day off ng doktor. Di Monday na naman ako nag-book na para bumalik. Ang ginawa ko, nagpa-book ako ng afternoon kasi in the morning papasok pa ako sa work para nag-half day lang ako para pumunta doon sa doktor. Nagpaalam na ako sa boss ko, umuwi ng maaga. Ngayon, na-meet ko yung oncology doctor. Tapos, syempre,
inano niya sa akin, tawag yan, yung in-explain niya sa akin yung kung ano nangyari. Sabi na kailangan talaga niya tanggalin talaga, sabi niya ganun, kasi nga, o ano na talagang naging cancer na kasi siya, sabi niya, ganun, tanggalin niya yung right side lang. Actually, right side lang kasi siya eh. Pero ang sabi niya sa akin kasi, sabi niya, i-check niya daw, kung ano daw, kapag, or sabi niya, ano, ang gagawin sa akin, thyroidectomy ang gagawin niya sa akin. Ibig sabihin, kinuha na lahat ng thyroid gland ko, wala na akong thyroid gland, tinanggal niya lahat, kasi sabi niya i-check niya daw kung mayroon ditong left side. Pero tingnan nyo guys, ito na yung aking ano ha, ito yung ano, kasi napakahaba, medyo hanggang dito yan, kasi nga yung aking bukol, yung life no ko, yung life nodules ko, yung life nodules ko, kasi nodules dito yan, kasi sa may ano, sa taas banda. Kaya sinabi niya nahirapan daw siya nahirapan daw siya kukunin. Nahirapan daw siya kumuha kasi nga malaki, mga 12 mm na yung size ng bukol ko dito. At saka alam mo, imagine nyo guys ha, ito yung ano ko ha, ito yung bakat niya ha. And actually sinurgery ako noong ano po, noong October 21, 2024 po. Itong October lang po ha. Ilang days pa lang ako guys, ganito na siya. Siguro mga almost 2 weeks na ako. Ito kasi ang nilagay ko kasi to ano siya, actually dry na siya. Okay. Ngayon, inano kasi to eh, tawag nilagyan ko lang siya ng betadine cream para mabilis siya humilom. Actually medyo hilom na siya. Pero actually guys, siguro mga almost 2 weeks na ako. Pero nararamdaman ko pa rin siya guys, manhid at saka kumikirot talaga. Alam mo yun. Tapos kirot talaga yung naramdaman ko hanggang ngayon. Pero syempre, kailangan pa rin natin lumakas sa loob, diba? Very emotional ako. Kasi actually hindi ko siya akalain na mangyayari sa akin. Kaya tayo, kailangan natin ingatan yung sarili natin. Kailangan, alam mo yun, pag pagod tayo, kailangan din natin magpahinga. Kailangan din pala natin, alam mo ba, hindi natin ma-realize kung gaano kahirap, kung gaano ka-importante yung katawan natin. Mararamdaman nyo kapag naranasan nyo na yun, nagkaroon na kayo ng sakit, nagkaroon na kayo ng ganito. Alam mo yun, kaya pinaka-importante talaga na kailangan din natin alagaan. Oo, although yung mga stress, mga problema, nandyan siya, pero kailangan natin, kaya natin i-manage. Kung alam mo yung ano, yung wag na nating, alam mo yung masyadong dibdibin yung mga stress natin, kasi talagang ano talaga yung katawan, maapektuhan talaga yung katawan natin, yung immune system natin. Kailangan na palakasin parati, mag-take tayo ng vitamins, alagaan natin talaga yung sarili natin. Mahirap talaga, magkakasakit talaga, lalo kapag matlayo tayo sa pamilya natin. Syempre yun ang sinasabi nila talaga na health is wealth, wealth talaga guys, na yun talaga na kailangan talaga natin na alagaan talaga, na hindi tayo magkakasakit. Syempre maraming umaasa sa atin, kaya yung mga ano dyan, yung mapapayo ko dyan sa mga ating mga OFW na masyadong hardworking talaga, na walang pahinga. Kasi siyempre iniisip natin kailangan natin kumita, pero yung pala mali yun. Kailangan din natin talaga na ipahinga ang sarili, relax, bigyan din natin ng ano rin, yung pahalagahan din natin sa sarili, bigyan din natin ng ano ba, ng tawag yan, yung ba ano, no, relax talaga yung sarili natin talaga. Wag na natin abusuhin. Habang kayo pa ay wala pa kayong sakit ngayon, kailangan nyo wag na nang abusuhin yung iyong ano, yung katawan, kasi talagang totoo talaga na bandang huli susuko talaga yung katawan natin. Kaya guys, be careful talaga sa mga hindi pa po na okay pa yung mga nararamdaman nyo ngayon, kung ano man yung mga hindi magandang habit, lalo pag sa mga lifestyle natin ngayon sa paano kumain. Kailangan habang maaga pa, kailangan yun na ituwid, itama yun na talaga, kasi
mahirap pag sa huli na ang pagsisisi, mga kapatid. Yan lang yung advice ko sa inyo, ha. Kailangan natin alagaan, kumain ng maayos, at saka kailangan natin healthy food, at saka palakasan ang immune system, mag-take tayo ng mga vitamins, okay. Tapos kailangan din natin bigyan din ng oras ng pahinga yung ating katawan. Kaya yun din ang kailangan ko talagang advice sa ating mga, lalong mga OFW natin, guys, ha. Ayan, wag yun na akong gayahin. O, ganito na nangyari sa akin. Kaya, okay lang. Pero thanks God lang talaga ako, guys, na binigyan pa ako ni God na isa pang pagkakataon. Imagine nyo pala, ha. Imagine nyo, September 27 ako na, September 27, 2024 ako nagpa-check up, 'di ba? Yung nakita lang sa akin isang lymph nodes lang, ha. Dito lang isang bukol. Pero nung inoperahan ako nung October 21, 2024, guys, alam mo kung ilang piraso ang nakuha nila na cancer nodule sa akin? 4. 'Di ba? Imagine niyo 'yun. Kasi kahit sabihin nila na yung papillary na na yan ay yun, actually hindi naman masyadong mabilis yung yung pagkalat nun. Syempre kailangan wag natin i-ignore talaga, guys, kung ang nararamdaman talaga natin, kailangan din natin ipapakita. Imagine mo sa simpleng nakapako lang yun, ha, na kulani, sa simple lang yun. Imagine mo, ha, naging na siya, naging wala pa yung amount, ha, wala pang amount, weeks pa lang ang pagitan nun. Imagine mo ang nakuha sa akin, 4 na kaagad, 4 na bukol na tumor, na nakuha sa akin, 4. Ang sabi ng doktor, may kinuha siya sa akin banda dito sa may ko, sa vocal cord ko. Sabi niya mayroon siyang tumor na nakuha, pero hindi naman sobrang laki. Kaya sabi niya sa akin, nalaki ako na inagapan ko kaagad, kasi daw kapag pinatagalan ko pa daw, kasi baka pag lumaki daw yun, kasi baka maapektuhan pa yung aking vocal cord. Kaya ito, guys, at least kahit papaano, alhamdulillah talaga, thanks God talaga, nabigyan pa ako ng isang pagkakataon pa na maging okay, na ko na kaagad, na naagapan ko na kaagad siya. Kaya ganito, ito na yung aking yung niya, yung ng surgery ko, ganito na siya. Pero pa siya, after 2 months pa, 'di ba, nung ako September 21 ako na after 2 months pa, mga siguro mga January 2026, mayroon pa akong treatment, okay. Kailangan pa nila kailangan ko pa scanning, whole scanning ng body ko. I-check nila kung mayroon pang mga cancer cells sa mga ibang part ko. Tapos ang sabi sa akin, ang treatment ko ay radioactive iodine na lang para ma-kill lahat ng mga cancer cells. Kaya ayan, continue na lang, guys. Ipakita ko, i-share ko ulit sa inyo kung anong mga experience ko, kung paano ako ginawang, kung paano anong pala i-share ko sa inyo kung anong experience ko yung sa aking treatment. Kaya maraming salamat. Sana sana mga awareness lang natin, sana nagkaroon ng sana na makapagbigay ako ng mga idea sa ating mga kabayan dyan. Kaya, guys, kailangan natin ingatan yung sarili natin. Talagang talaga yung katawanan natin talaga yung ating puhunan. Kaya maraming salamat. Thank you so much talaga sa pagkinig, sa panood ng aking journey kung paano ko nalagpasan yung aking thyroid cancer. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you so much sa love and support. Ito, continue ko na lang yung part 2 ko na lang kung paano ako kung paano ang treatment ng radioactive ko. Kaya, guys, maraming salamat. Thank you so much sa love and support kay Yamsa FW, guys. Please sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and share and click the notification button po para at least magkaroon din ng awareness ng ating mga kabayan. Maraming salamat. Thank you so much.